Ikukonsulta ko lang po kasi po nung ano po, yung binigay po sa amin kasi 13 month nung last year po, 1,500, ngayon po 2,000 po. Kaya po alamin ko po kung ano po ba talaga yung karapatan namin bilang manggagawa. Okay, so Marnie, no, June, ang 13th month pay naman kasi natin, nakaayon sa labor code, ay 1 month salary ang ibinibigay. So kapag ka ang iyong sweldo ay say for example, minimum wage na sa 12,000 or 11 something, dapat pagka nakabuo ka ng isang taon na nagtatrabaho, ikaw ay entitled to a 1 month salary. Paano po, attorney, kung paano pahinanti daw po siya? Per biyahe daw po yung swelduhan pa sa kanila. Paano po ba yan? Okay, ganito ang sinasabi sa ating mga Supreme Court decisions, no? Kahit na pahinanti ka, kailangan pa rin ma-maintain yung minimum wage na tinatawag na kahit na ikaw ay kumbaga parang paiba-iba yung sinesweldo mo, kailangan kapag kinompute mo yan, at least papasok pa rin siya sa minimum wage. Ganon pa rin ang computation Pero natin dyan. wala bang, Attorney Anton, na mga klase ng trabaho na hindi mandatory para sa kanila o para sa employer na bigyan sila ng 13th month pay? Usually kasi, kuya, no, yung mga tinatawag natin na mga managerial employees or yung mga mas matataas na mga posisyon, hindi sila nakakakuha ng mga benepisyo Sa executive. na ibinibigay doon sa mga rank and file na mga employees. Well, siguro ang ano lang naman, rationale behind dito ay malaki na naman na talaga ang sinasweldo nila, kaya hindi na sila pa pwedeng mag-overtime pay or kung ano-ano pang mga benepisyo na ibinibigay sa mga rank and file. And the 13th month pay is only applicable to regular employees. Regular employees ang mga binibigyan ng mga 13th month pay. In fact, kapag ka nga ikaw ay hindi nakatapos ng isang buong taon, binibigyan pa rin nila in proportion kung Ilang paano buwan yung pinasok mo. ang pinasok mo. So hindi yung isang buwan na sweldo mo ang matatanggap mo sa 13th month pay mo kung hindi ka nakapasok ng isang buong taon. Yes. So, even if you are a regular employee. Yes, tama yan, kuya. So yung kay Marnie, nagtataka ko kung bakit 1,500 tapos 2,000 ang binigay sa kanya. Kung yun yung pang 13th month pay niya, then yun lang yung sweldo niya, di ba? Per month. Baka naman, pero sinabi kasi niya, the last year, 1,500, this year, Tapos 2,000. So definitely, baka may continuous employment siya. So dapat, hingin niya yung balance na natitira sa kanyang 13th month pay, which is ang pagko-compute niyan, yung buwan ng salary mo. Kabuuan ng sweldo mo. So kung ang sweldo mo, Marnie, ay 12,000 isang buwan, dapat na i-expect mo na 13th month pay mo ay ganun din. Yes. Yung presyo ng kinikita mo talaga kabuuan ng kita mo talaga sa isang buwan. Not unless, sinasabi nga ni Attorney Anton na hindi ka nakabuo. Maaring ibabase nila, bibigyan ka pa rin nila, at base lang doon sa naging pasok mo, na kinompute nila. Tanong nga natin sa kanya, kuya, kung saan siya pahinante? Sa bus ba yan? Sa jeep? Marnie, saka daw po pahinante. Pahinante po ako sa isang tracking po ng kumpanya. Okay, truck. So pagka gano'n ba, ano ba yan? Considered ba sila Mas lalo, kuya. regular? Oo, mas lalo kasi yun nga sinasabi ni Atty. Anton, may mga Supreme Court decisions na kahit yung mga bus drivers, taxi drivers should be considered as regular employees of the operators themselves. So sila, lalo pa ito, private to, no? Kung trucking business to, edi malamang dapat mas i-consider silang regular employee, especially kung very necessary yung ginagawa niya doon sa operasyon ng kumpanya. Definitely may employer-employee relationship ang isang pahinante at yung may-ari ng tracking company na yan. Okay, but ang point ngayon dito, ang 13th month pay ay mandatory yan. Dapat ibinibigay ng employer sa empleyado. At ang halaga niyan, dapat kung nasa regular na nakabuo ka naman talaga, katumbas ng isang buwan mong sweldo. Pero yun bang bonus? Yan ba ay... Kasi yung 13th month pay is not considered a bonus eh. Yes. Di ba? Ano yan iniuutos siya ng batas. Di ba? Yung bonus, kailan ito nagiging mandatory? O ito ba'y mandatory talaga?
Kasi may sinasabi sila na, yan ang nakaugalian ng kumpanya na yearly nagbibigay ng bonus. Tapos ngayon walang bonus. Ano ba yan? Paano ba ang sitwasyon dyan? Napakaganda ng tanong ni Kuya, no? Kasi, syempre, meron tayong batas, meron tayong tinatawag na labor standards law. Yung sa labor standards natin, yung mga nakalagay dyan, yun yung mga, kumbaga para minimum na kailangan mong ibigay sa iyong mga empleyado. Ngayon, kapag ikaw naman ay sumobra, well and good, hindi naman ipinagbabawal na sobra ang ibinigay mo sa iyong mga empleyado. Kaya lang, meron na naman tayong mga Supreme Court decisions na kapag nakaugalian na ng isang kumpanya na nagbibigay siguro sila ng bonus every year at biglang may isang taon na hindi sila nagbigay, nagiging matter of right na yan dun sa mga empleyado kapag nakaugalian na sa isang kumpanya. Ang only exception dyan sa pagbibigay ng bonus every year, kapag ginawa mong conditional ang pagbibigay ng mga bonus Like mo sa iyong mga... performance bonus That's right, yan. Kuya. Oo. Pagka naka-reach ka certain, for example, ng quota, magkakaroon ka ng additional na bonus. So, conditional siya doon sa performance na ginawa mo. So, hindi siya nagiging matter of right. Pero kapag kasi, for example, every year, other than the 13th month pay, nagbibigay ang kumpanya ng additional 5,000 sa lahat. Ngayon, the following year, biglang hindi na sila nagbigay, nag-set na yan as a matter of right na kailangan na nilang ibigay yon sa mga empleyado. At nagiging right siya. Tama ka, Kuya, na pwede na ngayong i-demand ng mga empleyado na ibigay yung additional na bonus na usual nilang natatanggap. Yan. At least para naiintindihan din po ninyo. Ayan, baka sakaling... Pero ang anong niya, conflict niya ngayon, anong gagawin niya? Kasi di ba parang kung magsusumbong naman siya sa labor, baka naman mawalan siya ng trabaho, mahirapan pa siya. So anong sa tingin natin ang pwedeng magawa? Kung ang kanilang kumpanya ay merong union, mas maganda na ilapit sa union. Hindi ba parang union ang makikipag-negotiate dun sa may-ari ng tracking business niya. Ngayon kung wala, ang masasabi ko sa kanya, syempre, huwag niyang sarilinin. Tanong rin niya dun sa mga ibang mga kasamahan niya kung sila ba talaga ay nabigyan ng karampatang 13th month pay at hindi lamang 1,500 or 2,000. Ngayon syempre kapag nalaman niya na hindi lang naman pala siya ang ganyang nabigyan ng mas maliit na 13th month pay, pwede silang gumawa ng grupo or association at sabihin nila sa management na hindi pa nila natatanggap ang kanilang 13th month pay. Sa tingin ko, yun ang pinakamaganda gawin para maiwasan na mapag-initan naman na siya lang ang nanghihingi ng gano'n. Pero Attorney Anton, yung issue ng kailan ba dapat ibinibigay ang 13th month pay? Kasi meron yan na mid-year, hinahati nila sa dalawa. Yung 13th month pay, binibigay ng June yung kalahati, yung iba binibigay ng December. No? Ano ba talaga ang sinasabi ng batas dito? Pwede bang gawin yon? O kinakailangan ito ay buo? O ano ba talaga ang sinasabi dyan? Okay, no, Kuya, sa labor code naman natin, syempre ang assumption natin dyan, binibigay yan during December dahil nga for Christmas season na talagang pangdagdag na sahod ng mga empleyado. Pero tama ka, Kuya, may mga ibang kumpanya na ang ginagawa nila upon the option ng mga empleyado kung gusto nilang hatiin or i-split nila yan sa June at December, pwede rin naman. Wala namang prohibition na ibinibigay sa batas na hindi natin pwedeng gawin yan. Ang importante lang talaga ay buo ang matanggap ng mga empleyado na 13th month pay. So, At maibigay bago mag-December 24. yes, tama si Attorney Reggie. Okay, bago mag-December 24 ang 13th month pay. Yan. So, pwede yan. At least, malagay nyo sa isip nyo. But when it comes to yung tinatawag naman nila na bonus na ibinibigay ng kumpanya, siguro naintindihan na din ninyo yan. Okay.